Noong gabing iyon, bumuhos ang ulan na parang galit ng langit. Malamig, madilim, at tila may bumubulong sa hangin. Ang kles ng gabi na ayaw mong abutan sa daan, lalo na kung kagaya ka ni Rodel. Isang tahimik at simpleng magsasaka na hindi kilala sa baryo maliban sa kwento ng kanyang ama na minsang pinaginala ang aswang. Si Rodel ay lumoki sa gilid ng bundok, sa isang barong-barong na halos singluma na ng mga alamat sa kanilang lugar. Walang kuryente, walang kapitbahay, at tanging lampara at apoy lang ang kanyang kasama tuwing gabi. Bata pa lang siya, naramdaman na niya ang pangungutya ng mga tao, anak ng aswang, ang tawag sa kanya ng ilan. Hanggang sa tumanda siya, bit-bit pa rin niya ang bigat ng pagkakakilanlan na iyon. Hindi siya masamang tao, tahimik lang. Pero sa bawat tingin ng mga tao sa kanya, para bang may kasalanan siyang hindi niya alam. Isang araw ng tag-ulan, habang papauwi siya mula sa kabayanan matapos bumili ng bigas at kandila, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala siyang peyong, kaya napilitan siyang tumakbo sa ilalim ng mga punong kahoy. Doon niya nakita ang isang maliit na kubo sa may gilid ng daan, luma na at halatang matagal nang walang nakatira. Pero may usok mula sa bubong. May tao. Nagdalawang isip si Rodel. Pero giniginaw na siya at basang-basa. Lumapit siya. Pwede pong makisilong ang mahinang sigaw niya. Pumasok siya nang walang sumasagot. Ang una niyang napansin ay ang amoy ng pinatuyong dahon. Hindi bulok, pero may kakaiba. Sa loob, may isang matandang lalaking nakaupo sa tabi ng apoy. Maputla ang balet nito, mahaba ang buhok, at halos hindi mo makita ang mata sa ilalim ng kanyang makapal na anino. Tuloy ka, sabi na matanda, hindi man lang lumilingon. Nagpasalamat si Rodel, at tahimik siyang naupo malapit sa pinto. Ilang minuto ang lumipas, at hindi nagsalita ang matanda. Tahimik lang silang dalawa habang binabayo ng ulan ang bubong ng kubo. Pero sa gitnang katahimikan, may naramdaman si Rodel na hindi niya may paliwanag. Para bang may bumubulong sa tenga niya, kahit wala namang nagsasalita. Isang malamig na hangin na hindi galing sa labas. Isang kilabot na dumaan sa kanyang gulugod. Taga rito ka ba? Tanong niya, bilit binabasag ang katahimikan. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, ngumiti ito ng kaunti. Matagal na akong wala, pero dito ako. Bago pa kayo dumating. Kinilabutan si Rodel. Bago pa kami dumating. Matagal na ang pamilya nila roon. Ilang henerasyon na. Bago pa siya makapagtanong ulit, biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Joel, ang kababata niya na tanging kaibigan niya sa baryo. Si Joel ang tipo ng tao na laging masayahin, talabiro, at hindi naniniwala sa mga kwento-kwento. Pero tapat siya kay Rodel, kahit lahat ng tao ay iniiwasan ito. Pre, nasan ka? May narinig ka ba kanina? Tanong ni Joel, mabilis at parang kabado ang boses. Ha? Wala. Nakisilong lang ako dito sa may lumang kubo sa tabi ng kalsada. Ang lakas kasi ng ulan. Tahimik si Joel sa kabilang linya. Tapos, mahina niyang sinabi, Pre, huwag kang lalabas. Huwag kang tumingin sa apoy. Kung saan man yan, hindi ka ligtas diyan. Ha? Bakit naman? Wala namang. Biglang naputol ang linya. Pagtingin niya sa paligid, napansin niyang wala na pala ang matanda. Pero naroon pa rin ang upuan. Naroon pa rin ang apoy. At naroon pa rin ang usok. Bumilis ang tibok ng puso niya. Bumalik siya sa pinto, pero biglang nagbago ang paligid. Parang hindi na siya nasa perehong kubo. Ang sahig ay hindi na kahoy, kundi lupa. Ang apoy ay hindi na basta apoy. May hugis ito. Parang mata na nakatitig sa kanya. Muli niyang sinubukang tawagan si Joel, pero hindi na siya makasagap ng signal. Ang ulan sa labas ay parang wala na. Wala siyang marinig kundi ang sarili niyang hininga. Napansin niya may mga ukit sa dingding ng kubo, mga simbolo, mga meta, mga bibig na nakanganga. At sa isang bahagi, may nakasulat. Ang tunay na anyo lumalabas sa ulan. Muli siyang lumingon sa upuan. Wala pa rin ang matanda. Pero may isang maitim na bagay na unti-unting lumalabas mula sa anino ng dingding.
Hindi hayop, hindi rin tao. Isang bagay na gumagapang, parang galing sa ilalim ng lupa, at may mahahabang kuko na parang itinaga sa bato. Bumukas ang pinto ng mag-isa. Doon niya nakita si Joel, basang-basa, nanginginig, at nakatingin sa kanya na para bang may gusto siyang pigilan. Rodel, yan ang kubong sinasabing pinagtataguan ng maglolong. Maglolong? Tanong niya, halos hindi makapagsalita. Tumango si Joel. Yan ang aswang na hindi lang namamatay, nagpapalit lang na katawan. At ang kinapapatungan madalas, yung mga taong galit sa mundo, yung kagaya mo. Muling umihip ang malamig na hangin. Sa isang kisapmeta, wala na si Joel. Wala na rin ang kubo. Nakaupo na si Rodel sa ilalim ng punong kahoy, sa gitna ng ulan, habang ang kanyang mga palad ay puno ng putik at mga kuko na hindi niya pag-aari. At sa malayo, may mga matang nagmamasid, gutom, tahimik at nag-aabang. Hindi na alam ni Rodel kung gising pa ba siya o panaginip na lang ang lahat. Nang imulat niya ang kanyang mga meta, wala na ang kubo, wala na si Joel. Ang paligid ay basang-basa, putikan at malamig. Nasa paanan siya ng punong kahoy. Ang mga palad ay may mga gasgas at tila may bahid ng itim na dumi. Pero mas nakakatakot, may mga bakas ng kuko sa balat niya na tila hindi kanya. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Ara siyang pinasok ng malamig na anino. May bahaging hindi niya kilala sa sarili niya. Sa baryo, hindi siya pinansin ng mga dumaraang tao. Wala ring lumapit para kamustahin siya kahit basang-basa siya at mukhang kinapitan na masama. Para mas lalong lumalim ang takot ng mga tao sa kanya. May ilang tumalikod, may mga batang hinila ng mga magulang papalayo. Ang masakit, kahit si Aling Rosa na laging nagbibenta sa kanya ng gulay sa pelengke, hindi na siya kinausap. Pagdating niya sa bahay, naroon si Joel, pero parang walang nangyari. Nakaupo sa bangko, umiinom na mainit na salabat. Nang tanungin niya ito tungkol sa kubo at sa sinabi nito kagabi, umiwas lang ito ng tingin. Hindi ko na dapat sinabi yon. Delikado, Rodel. May mga bagay na hindi dapat basta pinapakialaman. Joel, anong ibig mong sabihin? Ano bang alam mo na hindi ko alam? Tahimik si Joel. Hinawakan niya ang kamay ni Rodel at tiningnan ito sa mata. Kaibigan kita, pero may dapat kang malaman. Tungkol sa pamilya mo. Tungkol sa tatay mo. Napalunok si Rodel. Simulat sa pool, hindi niya lubos na nakilala ang ama niya. Bata pa lang siya nang biglang mawala ito. Ang sabi ng mga tao, iniwan silang mag-ina. Ang iba matatanda naman, palihim na sinasabi, naubos siya ng dilim. Si Nanay, hindi nagsasalita tungkol sa nakaraan. Lagi lang niyang sinasabi, mabuting tao ang tatay mo. Pero may madilim na bumalot sa kanya. At ngayon, habang nakatitig siya kay Joel, pakiramdam niya ay malapit na siyang makakuha ng sagot. Kinagabihan, habang naglilinis siya ng mga lumang gamit sa silong ng bahay, may natagpuan siyang isang kahon na balot ng itim na tela. May mga lumang simbolo ito, hugis bituin, meta, at tila mga sanga ng kahoy. Sa loob, may isang luman ngunit makinang na mutya, parang kabibi na may liwanag sa loob. May sulat sa ilalim. Paggising ng laman, muling bubukas ang pinto ng kadiliman. Ang tagapagmana lamang ang makapipigil. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin nun. Pero habang hawak niya ang mutya, may malamig na hangin na dumaan sa paligid niya at saglit siyang nakarinig ng tinig, pabulong, parang babae. Ikaw ang anak ng tagapangalada. At ngayon, ikaw na ang susunod. Napatayo siya. Kinabukasan, muling bumalik si Joel, pero may kasama siyang matandang babae. Balot ito na makakapal na tela. May hawak na tungkod na may tila tuyong sanga ng balete sa dulo. Matalim ang mga mata nito, pero puno ng karunungan. Siya si Lola Mayang, albularyo at tagatanod ng kagubatan, sabi ni Joel. Alam niya ang totoo tungkol sa nangyayari. Tumingin si Lola Mayang kay Rodel, saka dahan-dahang nagsalita. Hindi ito basta kwento, Hijo. Ang ama mo ay dating bante ng hangganan sa pagitan ng mundo ng tao at ng nilalang.
Matagal nang may sigalot sa pagitan ng aswang at ng mga tagapangalaga ng liwanag. Ngunit nasira ang balance at ang maglolong. Ang pinakamatandang anyo ng dilim ay bumalik. Ang maglolong. Yung nakita ko, tanong ni Rodel, nanginginig ang boses. Tumango si Lola Mayang. Pero hindi lang ikaw ang nakakita. Pinili ka nito. Hindi upang kainin, kundi upang tuluyang mapasok. Ang dugo mo may kapangyarihang hinahanap ng dilim. At ang mutya sa kahon. Yan ang huling selyo na pumipigil sa pagbukas ng pintuan sa mundo nila. Gusto sanang tumawa ni Rodel. Hindi siya bayani. Hindi siya espesyal. Isa lang siyang taong lumoki sa takot at pangungutya. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi ito guni-guni. Iba ang nararamdaman niya. Para bang may kung anong gumigising sa loob niya. Isang lakas na hindi niya may paliwanag at sabay sa lakas na iyon. May puot, may kirot at may tanong na matagal nang gustong masagot. Kung totoo lahat to, anong kailangan kong gawin? Tumingin si Lola Mayang kay Joel, tapos muling ibinalik ang tingin kay Rodel. Kailangan mong matutong kontrolin ang mutya. Magenseyo. At higit sa lahat, kailangan mong harapin ang anino ng iyong ama. Nasa ilalim siya ngayon na kapangyarihan na maglolong. Buhay siya, pero hindi na siya ikaw. Arang may sumuntok sa dibdib ni Rodel. Buhay ang ama niya, at alipin ng dilim. Sa sumunod na mga araw, nagsimula siyang sanayin sa ilalim ni Lola Mayang. Tinuruan siyang gumamit ng mutya, kung paano ito hawakan, kung paano ito itono sa kanyang damdamin. Inaglakad siya sa kakahuyan, inakiramdam sa lupa, sa hangin, sa tubig. Pero hirap siya. Paulit-ulit siyang nadadapa, naubusan ng lakas o tinatamaan ng takot. Isang gabi, naglakad siya mag-isa sa gubat upang subukang gamitin ang mutya. Nang siya ay mapagod, naupo siya sa tabi ng ilog. Doon, may isang boses na biglang tumawag sa kanya. Isang diwata, tila gawa sa ulap at liwanag, nakatayo sa ibabaw ng tubig. Rodel, anak ng pagdurusa. Hindi ka dapat dito. Hindi ikaw ang tagapangalada. Kung hindi ako, bakit ako pinili? Tanong niya. Ngumiti ang diwata, malungkot. Dahil ikaw ang sugatan. At minsan, ang sugatan lang ang makakatalo sa kadiliman dahil alam niya kung anong pakiramdam ng wala. Biglang lumiwanag ang mutya sa kanyang palad. Pero kasabay noon, sa dulo ng kagubatan, may isang aninong naglalakad. Mabagal, may bigat, at may mata na pula, pulang-pula, parang nasusunog sa galit. Hindi ito tao, hindi ito hayop, at sa ilalim ng kanyang hininga, narinig niya ang bulong ng hangin. Dumating na siya, napaetra si Rodel. Hindi pa siya handa, pero wala ng atrasan. Nang gabing iyon, hindi na nakatulog si Rodel. Ang mutya ay mahigpit niyang hawak habang nakaupo sa sulok ng kanyang silid. Inapakinggan ang bawat kaluskos sa labas, bawat ihip ng hangin na parang may gustong ipahiwatig. Hindi lang takot ang bumabalot sa kanya, kundi galit, lungkot, at isang tanong na paulit-ulit niyang sinasagot sa sarili pero hindi kailanman tama. Bakit ako? Simula pagkabata, sanay na siya sa pang-iiwan. Wala siyang ama. Ang ina niya, bagaman mabait, ay laging may tinatagong lungkot. Laging may tanong sa mga mata nito kapag tumitingin sa kanya, parang paalala ng isang alaala na pilit niyang kinakalimutan. Nang pumanaw ito 5 taon na ang nakalilipas, naiwan siyang mag-isa. Iniwan, katulad ng ginawa ng ama niya. Ngayon, sinasabi nilang ang ama niya matagal na niyang kinamuhian. Siya ang dahilan kung bakit pinipilit siyang harapin ang kadilimang ito. Isang aswang na sinauna. Isang halimaw na sinasabing hindi mapapatay. Isang banta na unti-unting pumapalibot sa mundo ng mga tao. At siya raw ang tagapigil. Pero paano mo haharapin ang dilim? Kung nasa puso mo mismo ang pinakamaitim na anino. Habang lumalalim ang gabi, may kakaibang katahimikan sa paligid. Walang kahol ng aso. Walang kulidlig. Kahit ang mga insekto, parang natakot. Biglang, isang tunog ang pumunit sa katahimikan. Isang malalim na kaluskos sa likod ng bahay. Mabilis siyang tumayo. Kinuha ang mutya at dahan-dahang lumabas.
Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang mga bakas ng paa, malalaki, mahaba ang daliri, at mukhang hindi mula sa tao. May gumalaw sa gilid ng punong saging. Isang aninong mabilis na dumaan. Napatakbo siya pabalik sa loob ng bahay, pero huli na, sa bintana, may lumitaw na pears na maita. Pula. Nagniningas. Isang matinis na tunog ang narinig niya. Parang halakhak ng isang nilalang na wala ng kaluluwa. Biglang pumasok si Joel. May hawak na itak na may palatandaan. Nandito na sila, Rodel. Hindi lang maglolong ang kalaban nating. Unti-unti na nilang binubuksan ang pinto. Sa labas, ang mga anino ay unti-unting nagiging malinaw. Mga nilalang na may mahahabang braso, balet na parang pinatuyong balet ng ahas, at mga mata na gutom sa laman. Hindi pa man sila ganap na aswang, pero mga alagad, mga nilalang na tinawag ng dilim upang sumubok sa tagapangalada. Hinila siya ni Joel. Kailangan nating tumakas. Sa kuweba sa bundok, doon ka muna ituturo ni Lola Mayang. Hindi ka pa handa ngayon. Habang tumatakbo sila sa dilim, sinundan sila ng mga anino. Hindi sila humihiyaw. Hindi sila sumisigaw. Pero ramdam mong may kasamang puot ang bawat hakbang nila. Pagdating nila sa kuweba, sinalubong sila ni Lola Mayang. Huli na. Nakita ka na nila. Hindi na tayo pwedeng magtago. Pero pwede ka pang maghanda. Sa loob ng kuweba, sinimulan siyang turuan ni Lola Mayang na mas malalim na kaalaman. Kung paano gamitin ang mutya para makita ang iba't ibang anyo. Kung paano basahin ang hangin at tubig. Kung paano protektahan ang sarili sa pamamagitan ng panalangin na nakalimutan na ng karamihan. Ngunit kahit anong aral, kahit anong lakas ang ibinibigay ng mutya, hindi nawawala ang bigat sa dibdib ni Rodel. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa kuweba, nilapitan siya ni Joel. Alam kong galit ka. Hindi ko rin alam kung anong sasabihin ko para gumaan ang loob mo. Pero hindi mo kailangang labanan ito mag-isa. Tumulo ang luha ni Rodel. Alam mo ba kung anong pakiramdam ng buong buhay mong sinusumpa ang pangalan ng tatay mo? Tapos sasabihin nila, siya ang dahilan kung bakit ako pinipili ng dilim. Sabi nila tagapangalaga siya, pero sa huli, iniwan niya kami. Pinili niya ang dilim. Ano kung ganon din ang gawin ko? Dahil hindi ka siya, sagot ni Joel. May galit ka, pero hindi lang galit ang bumubuo sa'yo. Narito ka, lumalaban, hindi lang dahil kailangan, kundi dahil may puso ka. Tahimik si Rodel. Pilit niyang pinapawi ang damdaming iyon. Pero hindi niya maalis ang pakiramdam na unti-unting may bumabago sa kanya. Minsan sa gabi, nananaginip siya na may lumalabas na pangil sa kanyang bibig, na ang kanyang anino ay mas mahaba kaysa sa dapat, na ang kanyang mga mata ay nagiging pula kapag nakatingin siya sa salamin. At minsan, habang iniisip niya ang ama niya, may parte ng puso niya ang humihiling na makaharap ito, hindi para yakapin, kundi para singilin. Isang araw, habang nag-iensayo sa tabi ng ilog, may biglang sumulpot mula sa tubig. Isang syokoy, hindi kagaya ng mga itinuturo sa kwento ng mga bata. Ang katawan nito ay parang gawa sa asul na bato, may mga lumot sa balikat, at ang mga mata nito ay malamig na parang yelo. Ikaw ang anak ng tagapagbante, sabi nito. Ngunit sa loob mo ay may dugo ring hindi mo kayang pigilan. Pag hindi mo ito tinanggap, ikaw ang magiging huling pinto ng dilim. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Rodel. Ang maglolong ay hindi lang nilalang. Isa itong pamanang espiritual at dumarapo lamang sa mga pusong sugaitan. Biglang lumakas ang hangin. Ang mutya sa kanyang bulsa ay kumislap. Sa likod niya, may naramdaman siyang presensya, isang malamig, malalim at nakamamatay na presensya. Aglingon niya, wala na ang syokoy. Pero sa lupa, may iniwang marka, hugis kamay, na may 3 daliri lamang. At sa hangin, isang tinig ang bumulong. Simula nang lumitaw ang marka ng kamay na may 3 daliri, hindi na naging tahimik ang mga gabi. Laging may gumigising kay Rodel. Minsan ingay ng mga sanga sa labas, minsan boses na humihingi ng tulong, minsan mga aninong dumadaan sa gilid ng kanyang paningin.
Para siyang laging binabantayan. O baka mas tama, tinutukso. Kahit kasama pa niya sina Joel at Lola Mayang, ramdam niya ang bigat sa paligid. Lahat ng nilalang sa gubat ay parang tahimik na rin. Ang mga ibon, hindi na kumakanta. Ang mga hayop, naglilihim sa mga lungga nila. Para bang alam nilang may paparating at walang ligtas sa darating na dilim. Mas malapit na siyang ngayon, sabi ni Lola Mayang habang ginuguhitan ng abo ang lupa. Unti-unti na niyang nabubuksan ang pinto. Hindi lang dahil sa lakas niya, kundi dahil sa kahinaan ng puso ng mga tao. Nilingon ni Rodel ang paligid. Sa kabila ng dami ng pagsasanay niya, hindi pa rin siya kampante. Arang laging kulang. Arang hindi siya talaga handa. Sa bawat galaw ng mutya, nararamdaman niyang may humihila sa loob niya. Isang bahagi ng sarili niya na hindi niya lubos kilala. Kung sakaling hindi ko siya kayang labanan, tanong niya kay Joel isang gabi habang nagbabante sila sa gilid ng kuweba. Anong gagawin mo? Tumingin si Joel sa kanya, seryoso. Papatayin kita. Napatawa si Rodel, pero alam niyang hindi iyon bero. Hindi ko hahayaang mapasa kanila ka. Kahit anong mangyari, degdeg ni Joel. Tumango si Rodel. Malungkot, pero totoo. Hindi lang buhay niya ang nakataya rito. Kapag siya ang naging daan na maglolong, libo-libo ang pwedeng mawala. Kinabukasan, sinimulan nila ang huling yugto ng paghahanda. Tinuruan si Rodel ni Lola Mayang na sinaunang panalangin, mga salitang hindi na ginagamit sa ngayon, mula pa raw sa panahon ng mga unang tagapangalaga. Habang inukit niya ito sa bato, nagsimulang dumilim ang langit kahit tanghaling tapat. Biglang bumaba ang lamig. Sa dulo ng kagubatan, may makapal na ulap na dumating. Hindi ito basta hamog, itim ito, parang usok na may buhay. Yan na siya, bulong ni Lola Mayang. Nagpapakita na siya. Mabilis nilang isinara ang kuweba. Binigyan si Rodel ng palaspas na binabad sa langis ng dahon ng kalumpang at dugo ng manok. Pag tinawag ka ng dilim, ito ang ipikit mo sa dibdib mo. Huwag mong hayaan pumasok siya sa puso mo. Ngunit sa gabing iyon, hindi usok ang pumasok. Si Nanay. Sa labas ng kuweba, narinig niya ang boses nito. Mahinahon. Malungkot. Rodel, anak, tulungan mo ako. Mabilis siyang lumabas. Wala ng ibang tao. Si Joel, wala sa paligid. Si Lola Mayang, tulog. Sa dilim ng kagubatan, nakita niya ang anyo ng ina niya. Maputi ang siyot, nakayuko, lumuluha. Anak, nilamon na ng dilim ang tatay mo. Kung hindi mo siya haharapin, magiging ikaw ang susunod. Eti ako mawawala. Lumapit siya, nanginginig. Nanay, totoo ba ito? Ngunit nang hawakan niya ang kamay nito, biglang sumirit ang itim na usok mula sa balat ng babae. Ang mata nito ay naging pula, at ang boses ay biglang naging malalim. Hindi mo na may iwasan, Rodel. Nasa iyo na ako. Bago pa siya makatakbo, hinila siya pabalik ni Joel. May hawak itong sanga ng punong saging na inusal ang isa sa mga panalangin itinuro ni Lola Mayang. Muling naging hamog ang babae at nawala. Huwag kang makinig sa kanila, sigaw ni Joel. Ginagamit nila ang pinakamalambot mong alaala para makapasok. Humiga si Rodel sa lupa. Hingal na hingal. Nais niyang umiyak. Gusto niyang sumigaw. Ang bawat hakbang ng kaaway ay hindi lang basta takot, kundi paalala ng bawat sugat sa kanyang puso. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ng magbago ang paligid. Ang mga halaman sa palibot ng kuweba, nalalanta. Ang tubig sa ilog, nangingitim. Ang mga ibon, natagpuang patay. At isang gabi, habang binabantayan nila ang apoy, nakita nila ang mga maita. 1, 2, 10, daan-daan. Sa kadiliman, unti-unting lumalabas ang mga nilalang, hindi pa ang maglolong mismo, pero ang kanyang mga alagad. Mga dating tao, ngayon ay halimaw. Ang balet nila ay nanigas na parang kahoy. Ang bibig ay may mahahabang dila. Ang galaw nila ay sabay-sabay, parang isang katawan lang. Subok lang to. Sabi ni Lola Mayang habang itinutulak si Rodel papasok ng kuweba. Tinitingnan lang nila kung handa ka na.
At kung bibigay ka na. Ngunit kahit na naitaboy nila ang mga halimaw gamit ang mutya at dasal, isang bagay ang malinaw, hindi sila ligtas. At si Rodel, hindi na rin siya sigurado kung buo pa ang pagkatao niya. Minsan sa gabi, kapag mag-isa siya, nararamdaman niyang gumagalaw ang mutya kahit hindi niya ito hawak. Minsan, naririnig niyang may tumatawag sa pangalan niya mula sa lupa. Minsan, ang sarili niyang anino ay gumagalaw ng hindi niya ginagawa. At isang madaling araw, habang natutulog si Joel, may nakita siyang nakatayo sa dulo ng kuweba. Isang aninong kasing taas niya, kasing haba ng kanyang buhok, pareho ng kanyang mata. At nang tumalikod ito at maglakad palayo, napansin niyang wala itong anino. Pero siya, nang lumingon sa sahig, hindi alam ni Rodel kung nananaginip lang siya o kung gising siya sa isang bangungot na hindi natatapos. Dalawa ang anino niya, isa sa kanan, isa sa kaliwa. At kahit gumagalaw lang siya ng kaunti, hindi sila sumusunod ng sabay. Isa roon ang parang laging nauuna, isa ang parang may sariling isip. Kinabukasan, hindi niya agad sinabi kay Joel ang nakita niya. Hindi dahil ayaw niyang maniwala, kundi dahil takot siyang tutunan na unti-unti na siyang sinasapian. O mas masahol pa, baka hindi na siya buo. Habang si Lola Mayang ay abala sa pagbuo ng panibagong anting-anting gamit ang balahibo ng uwok at alikabok ng pinatuyong dehon ng mangkono, nagpasya si Rodel na kausapin si Joel. Gusto niyang aminin ang tungkol sa anino, sa mga bulong, sa mga pagbabago sa katawan niya na hindi niya may paliwanag. Ngunit pagdating niya sa likod ng kuweba kung saan madalas nag-iisa si Joel, may narinig siyang kakaiba. Boses. Dalawa. Hindi pa siya handa, sabi ng isang tinig, malamig at pamilyar. Pero malapit na. Kapag umabot sa ikapitong gabi, hindi na niya kakailanganin ang mutya. Siya na mismo ang magiging susing magbubukas sa pinto. Tinig ni Joel ang sumagot. Huwag ngayon. Hindi pa dapat. Bigyan mo pa ako ng oras. Kapag siya ang nagbukas, mas magiging malakas ang ugnayan. Mas malalim ang control. Tumigil si Rodel. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Tinig ni Joel. Kaibigan niya. Kapatid ang Turing. Siya pala ang may lihim. Hindi niya naituloy ang paglapit. Hindi rin siya umalis. Nakatayo lang siya sa likod ng puno. Inipilit intindihin kung anong nangyayari. Maya-maya, umalis na ang isang aninong hindi niya nakita ng buo. Si Joel ay naiwan, nakaupo at tila biglang tumahimik. Rodel ay dahan-dahang lumayo, bumalik sa kuweba. Hindi siya agad nagsalita. Hindi siya sumugod. Pero sa loob-loob niya, gumuho ang tiwala. Kinagabihan, habang si Lola Mayang ay abala sa pagguhit ng mga simbolo sa paligid ng kuweba bilang proteksyon, tinanong siya nito, nararamdaman mo ba ang pagbabago sa loob mo? Tumango si Rodel. Lumalakas ako, pero parang hindi sa paraang gusto ko. Hindi sa paraang ako pa rin to. Tumitig si Lola Mayang sa kanya. Dahil hindi lang ikaw ang lumalakas. Ang dugo sa loob mo, gising na rin. Hindi lang dugo ng tagapangalaga ang nasa iyo, Rodel. May dugo ka rin ng nilalang na deity kabilang sa dilim. Napatingin siya sa matanda. Ano pong ibig sabihin yon? Humugot ng malalim na hininga si Lola Mayang. Ang ama mo ay tagapangalaga. Pero ang ina mo, hindi niya sinabi ang lahat. Isa siyang tagapaglingkod ng diwata. Ngunit may isa pang lihim bago ka isinilang. Muntik nang masapian na maglolong ang katawan ng iyong ama. At noong hindi ito naging matagumpay, inilipat niya ang binhi sa magiging anak. Sa iyo, nanginig ang mga kamay ni Rodel. Kaya pala ako parang hindi buo. Parang laging may ibang boses sa loob ko. Hindi lang boses, sabi ni Lola Mayang, kundi bahagi ng kaluluwa na maglolong, nakapaloob sa iyo. At kung hindi mo ito malalabanan, ikaw na ang magiging bagong anyo niya. Hindi nakapagsalita si Rodel. Ang bigat ng katotohanan ay parang dumadagundong sa loob ng dibdib niya. Kaya pala siya pinipili. Kaya pala siya sinusubukan. Dahil hindi lang siya susi, siya mismo ang pinto. Pagkatapos ng pag-uusap,
Tumayo siya at hinanap si Joel. Gusto niyang kumprontahin ito. Ngunit paglapit niya sa lugar kung saan madalas ito nagpupunta, wala ito roon. May iniwang mga yapak lamang, papalayo sa kuweba. Sumunod siya. Madilim na, at ang buwan ay tila natatakpan ng usok sa langit. Sa bawat hakbang niya, mas lalong lumalalim ang kaba. Hanggang sa marating niya ang isang maliit na altar sa gitna ng gubat. Hindi niya alam na may ganito roon. Sa gitna ng altar, may apoy. At sa paligid nito, mga itim na batong may ukit. Naroon si Joel, nakatayo sa harap ng apoy, nakayuko. Joel, sigaw niya. Tumigil ito. Hindi lumingon. Hindi ito ang gusto kong mangyari, Rodel. Bakit? Tanong niya, halos mapayak. Bakit mo ako niloko? Kaibigan kita. Kaibigan na kita, sagot ni Joel. Pero mas matagal ang ugnayan ng dugo kaysa ng pagkakaibigan. Ako ang anak ng huling tagapaghatid na maglolong. At misyon ko, ang siguraduhing dumaan ka sa tamang landas para sa kanya. Hindi makagalaw si Rodel. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang umatik, gusto niyang tumakbo. Pero parang may puwersang humahawak sa kanyang paa. Ang mutya sa kanyang dibdib ay kumikislap. Pero ang liwanag nito ay parang nag-aalinlangan. Tumalikod si Joel at sa wakas, nakita niya ang mga mata nito. Kula, mabagal na kumikislap, at ang anino nito, dalawa ring. Ngunit bago pa man makalapit si Joel sa kanya, isang pagyanig ang dumating. Ang lupa ay gumalaw, at mula sa ilalim ng altar, may bumukas na bitok. Isang halimaw na anyo, hindi pa buo, hindi pa formal, pero naroon na. Ang katawan nito ay parang usok na may laman. At sa gitna nito, narinig ni Rodel ang boses mula sa loob ng kanyang sariling dibdib. Mabigat ang hangin habang unti-unting bumubukas ang bitak sa lupa. Mula rito, umakyat ang usok na parang buhay. Umikot, himahaplos sa balat ni Rodel na para bang inaangkin siya. Nakaluhod siya, hawak-hawak ang mutya. Pero ang liwanag nito ay halos wala na. Parang napagod. Parang sumusuko. Sa harap niya, si Joel ay tila isa ng ibang tao. Hindi na ito ang kababatang lagi niyang kasama sa pagtatanim, sa pangangaso, sa mga gabing pinagtatawanan nila ang takot sa aswang. Ang Joel na nasa harap niya ngayon ay malamig ang mga mata, matalim ang anyo, at may hawak na maliit na patalim na may mga ukit ng sinaunang panalangin. Pero baliktad ang gamit. Hindi ito panlaban. Isa itong pambukas. Rodel, mahinang sabi ni Joel, hindi mo na may iwasan ito. Bahagi ka ng kanya. Isa ka sa amin. Hindi ako halimaw, sagot ni Rodel, nanginginig pero matatag. Hindi ako papayag. Hindi mo na kailangang pumayag, sagot ng boses mula sa bitok. Malalim, malamig, at familiar. Boses na parang pinagsamang tinig ng kanyang ama at ng sarili niyang panaginip. Nandito ka na. Nabuksan na ang pinto. Hindi mo na may babalik. Lumakas ang pagyanig. Mula sa lupa, unti-unting umaangat ang isang anyo. Hindi buo, parang usok na may laman. Isang mukha na kalahati tao, kalahati buto. Ito ang maglolong. At kahit hindi pa ito ganap na nabubuo, ramdam ni Rodel ang bigat ng presensya nito. Para siyang nadudurog. Para siyang nilulunod habang gising. Mula sa likod, sumigaw si Lola Mayang. Rodel, gamitin mo ang mutya. Habang may liwanag pa. Pero hindi siya makagalaw. Ang mga anino ay bumabalot na sa kanyang katawan. Dahan-dahang hinahaplos ang kanyang balet. Pilit na binubuksan ang damdaming matagal na niyang nililibing. Ang galit sa ama niyang nawala. Ang lungkot sa ina niyang iniwan, ang sakit ng pagkabata, ng pagtanggi, ng pag-iisa. Yan ang gusto ko, bulong na maglolong. Ang sugat, ang sakit, yan ang pintuan. Napapikit si Rodel. Muli niyang naalala ang mga gabing lumuluha siya sa dilim, habang hawak ang lumang laruan ng ama niyang iniwan. Muli niyang naalala ang tanong na kailanman ay walang nakasagot. Bakit nila ako iniwan? Pero sa gitna ng lahat ng ito, naalala rin niya si Joel, ang Joel na deity. Yung batang tapat, laging kasama, laging handang sumalo ng sakit.
Naalala niya si Lola Mayang, na kahit matanda na, ay nilabanan ang kadiliman hindi para sa sarili, kundi para sa isang batang tinuring ng lahat na sumpa. Naalala niya ang ina niya sa huling gabi ng buhay nito habang sinasabi, "Anak, huwag mong hayaang lamunin ka ng galit. Hindi ikaw ang kasalanan ng mundo." At doon, sa gitna ng pinakamaitim na usok, isang maliit na liwanag ang muling sumiklab sa kanyang palad. Ang mutya, mahina pero buhay pa. "Hindi ako pinto," bulong ni Rodel. "Ako ang susi ng pagtatapos mo." Tumayo siya. Ang usok ay nagningit-ngit, sinusubukang hilahin siya pababa. Si Joel ay sumugod, hawak ang patalim, handang sugatan siya. Pero sa isang iglap, hinarang siya ni Rodel gamit ang liwanag ng mutya. Sumiklab ang paligid at tumausik si Joel sa lupa. Napasigaw ito, pero hindi sa sakit, kundi sa gulat. "Rodel, anong ginagawa mo?" "Pinipili ko kung sino ako," sagot niya. "At hindi ako ikaw." Hinampas niya ang mutya sa lupa, sa mismong bitak kung saan lumalabas ang anyo na maglolong. Isang malakas na liwanag ang sumabog, at sa sandaling iyon, narinig niya ang sigaw, hindi lang na maglolong, kundi ng lahat ng kaluluwang ginamit nito. Libo-libong tinig, sabay-sabay. Parang isang daing na matagal nang nakakulong. Ang usok ay kumalat, parang hinigop ng liwanag. Ang katawan na maglolong ay unti-unting nadurog, habang ang lupa ay nagsimulang magsara. Ngunit sa huling saglit, isang aninong pamilyar ang lumabas mula sa usok, ang anyo ng kanyang ama. "Anak," sabi nito, "patawad." Bago pa man siya makalapit, nilamon na ito ng liwanag. Isang patak ng luha ang lumabas sa mata ni Rodel, pero hindi siya umiyak. Hindi na. Sa wakas, natanggap na niya ang totoo. Hindi niya kailangang makumpleto ng ibang tao. Siya mismo ang kakumpleto sa sarili niya. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Nang humupa ang liwanag, nakita niya si Joel, nakaluhod, nanginginig. Ang mga mata nito ay bumalik sa dating kulay, pero puno ng takot. Lumapit si Rodel. "Buhay ka pa," mahinang sabi niya. "Dapat matagal na akong patay," bulong ni Joel. Pero may pumigil sa kanya. "Bakit mo to ginawa?" "Dahil takot din ako," sagot nito. "Takot ako na mawalan. Takot ako na maiwan." Inalok niya ako ng lakas para hindi na ako maging mahina. Akala ko tama. Tahimik si Rodel. Hindi siya sumagot. Hindi rin siya lumayo. Umupo siya sa tabi ni Joel at sa katahimikan, inabot niya ang kamay nito. Ngunit sa pinakadulo ng kagubatan, may isang nilalang na nanonood. Hindi ito nabulag sa liwanag. Isa itong mata lamang, lumulutang, nagmamasid. At bago ito tuluyang mawala sa hangin, nag-iwan ito ng isang bulong. Narinig lang ni Rodel. "Hindi ikaw ang huli." At sa hangin, muling nag-iba ang anino sa kanyang likuran. Muli itong naging dalawa. Ilang araw matapos ang pagsabog ng liwanag, tahimik na muli ang gubat. Wala na ang usok. Wala na ang mga alagad ng dilim. Ngunit ramdam ni Rodel na hindi lahat ay nawala. May mga naiwan, mga alaala, mga tanong. At ang aninong hanggang gayon ay minsan pa ring sumusupot sa likod niya tuwing hindi siya nakabantay. Naupo siya sa ilalim ng punong kahoy na deity ay lugar ng kanyang pagtatago. Noon, doon siya palaging nakasilong kapag umuulan, kapag pagod siya sa sakahan, o kapag nasasaktan siya sa mga mata ng mga tao. Ngayon, ibang klaseng ulan na ang dumadaloy, hindi sa langit, kundi mula sa loob niya. Ulan ng pakawalang bigat, ulan ng pag-amin. Si Joel ay nasa loob ng kuweba, nagpapagaling. Halos hindi pa rin nagsasalita. Sa mga mata nito ay naroon pa rin ang hiya, ang pagsisisi. Pero hindi nagalit ang nararamdaman ni Rodel. Sa halip, awa, at isang uri ng pangunawa na hindi niya inaasahang mararamdaman pa niya. Pareho silang ginamit, pareho silang sinubok, at pareho silang pinili ng dilim. Ngunit magkaiba ng desisyong ginawa. "Anong balak mong gawin sa kanya?" tanong ni Lola Mayang habang nililinis ang mga natitirang bakas ng seremonya sa lupa. "Hindi ko siya itatakwil," sagot ni Rodel. "Kung may natira pang liwanag sa kanya,
Tutulungan ko siyang hanapin yon. Ngumiti ang matanda. Mahina, pagod. Ang tunay na tagapangalaga, hindi lang marunong lumaban, marunong ding magpatawad. Kinagabihan, habang nakaupo si Rodel sa tabi ng apoy, nilabas niya ang mutya. Wala na ang dating liwanag nito. Isa na lang itong tila ordinaryong kabib, maputla, basag sa gilid, at malamig sa palad. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang sa loob nito, naroon pa rin ang alaala ng ginawa niya. Ang liwanag ay hindi nawawala. Minsan, tahimik lang. Napatingin siya sa langit. Sa kauna-unahang pagkakataon sa napakahabang panahon, nakita niyang buo ang buwan. Maliwanag, malinis, wala ng ulap, wala ng usok. Kinabukasan, bumalik siya sa baryo. Tahimik ang paglalakad niya sa daan. Walang mga halimaw, walang mga anino, pero puno pa rin ng kaba ang dibdib niya. Aano siya tatanggapin ng mga tao? Aano niya ipapaliwanag ang lahat? Pero hindi na niya inisip kung maniniwala sila o hindi. Ang mahalaga, alam niya na kung sino siya ngayon. Pagdating niya sa pelengke, ilang mga tindera ang napatingin. Yung dating bata na tinatawag nilang anak ng aswang, naroon sa harap nila, matangkad, tahimik pa rin, pero may bagong uri ng presensya. May bigat, pero may lakas. Lumapit si Aling Rosa, dala ang isang bungkos ng saging. Rodel, sabi nito, mahina, patawad sa deity. Hindi namin alam. Tumango siya. Ayos lang po. Wala na rin sa akin yon. Nagkatinginan ang mga tao. Unti-unting lumapit ang ilan. Hindi para manira, para makinig, para tanungin kung totoo ba ang mga naririnig nilang usap-usapan na may niligtas si Rodel, na may nilabanan siyang hindi nakikita, na hindi siya halimaw, kundi tagapangalada. Hindi niya sinabi ang lahat, pero sinabi niya ang sapat. Totoo ang dilim, sabi niya. Totoo ang mga halimaw, pero mas totoo ang tao. Lalo na kapag may dahilan kang lumaban. Sa mga susunod na araw, tumulong siya sa baryo. Bumalik siya sa sakahan, tinuruan ang ilang bata ng panalangin mula kay Lola Mayang. Binigyan niya si Joel ng bahay sa may likod ng bukirin at tuwing gabi, nagkukwentuhan sila. Hindi pa sila tulad ng deity, pero naroon pa rin ang ugnayan. Mas totoo. Mas totoo dahil napagdaanan na nila ang pinakamatinding pagsubok ng tiwala. Isang gabi, habang naglalakad siya sa gilid ng bukid, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Hindi mabigat, hindi masama, familiar. Lumingon siya at doon niya nakita ang anyo ng kanyang ama, hindi na bilang halimaw, kundi bilang isang kaluluwang nakatayo sa liwanag ng buwan. Tahimik itong ngumiti. Walang salita. Pero sapat na ang tingin para may padama ang matagal ng hindi nasabi. Anak, salamat. Tumango si Rodel. Hindi na niya kailangan ng paliwanag. Hindi na niya kailangan ng yakap. Ang katahimikan sa gabing iyon ay sagot na sa lahat. Sa kanyang pagbalik sa silong ng bahay, muling bumagsak ang ulan. Hindi na malamig. Hindi na nakakatakot. Isa na itong paalala na may mga bagay sa mundo na kahit dumaan sa dilim, ay pwedeng bumalik sa liwanag. At bago siya pumikit, tinanong niya ang sarili, kung sakaling bumalik muli ang dilim, handa ba siyang lumaban ulit? Hindi na niya kailangan ng sagot. Dahil ngayon, alam na niya, hindi mo kailangang maging buo para maging bayani. Minsan, sapat ng piliin mong huwag maging halimaw.